Hello everyone, welcome back. Salamat sa muli nating pagsama sa ating quiet time at heart-to-heart conversation. May gusto kong itanong sa iyo. Naranasan mo na bang isipin na, Lord, gusto kitang sundin, pero parang nahuli na ako. Parang huli na ang lahat. May pagkakataon pa ba para sa akin? Kung ganyan ang nararamdaman mo, ang Numbers chapter 9 ay may napakagandang mensahe para sa iyo. Hindi ito kwento ng perpektong tao. Ito ay kwento ng isang Diyos na nagbibigay ng pagkakataon sa mga pusong tunay na gustong sumunod sa Kanya. Ayon sa utos ng Panginoon, ay humihimpil sila at ayon din sa utos ng Panginoon ay umaalis sila. Numbers chapter 9 verse 23. Sa Numbers chapter 9, inutusan ng Diyos ang Israel na ipagdiwang ang Paskwa bilang pag-alala sa kanyang pagliligtas. May ilang taong hindi nakasama dahil sila ay naging marumi ayon sa batas. Ngunit lumapit sila kay Moises at nagtanong kung may pag-asa pa ba silang makasamba. Hindi sila tinanggihan ng Diyos. Sa halip, gumawa siya ng paraan upang makapagdiwang sila sa ibang panahon. Pagkatapos nito, makikita natin ang ulap ng presensya ng Diyos na gumagabay sa Israel. Kapag gumagalaw ang ulap, umaalis sila. Kapag nananatili ito, nananatili rin sila. Simple lang ang prinsipyo. Hindi sila ang nagdidikta ng direksyon. Ang Diyos ang nangunguna. Maraming beses gusto nating kontrolin ang timing ng buhay. Kapag hindi agad nangyari ang plano natin, maiinis tayo o mawawala ng pag-asa. Pero ang Numbers chapter 9 ay nagpapaalala na ang pagsunod ay hindi lang tungkol sa paggalaw. Minsan, ang pagsunod ay ang paghihintay. At minsan naman, ang pagsunod ay ang paglakad kahit hindi pa natin nakikita ang buong daan. Tanggapin natin na ang pinakamagandang lugar ay hindi kung saan tayo komportable, kundi kung saan naroon ang presensya ng Diyos. Magtiwala tayo na alam ng Diyos ang tamang oras. Kung pinaghihintay ka niya, may dahilan. Kung pinapakilos ka niya, may layunin. At kung tila naaantala ang lahat, tandaan mo, ang delay ay hindi palaging denial. Habang sumusunod tayo sa kanyang gabay, hindi tayo naliligaw. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Sinusunod ko ba ang direksyon ng Diyos? O gusto kong siya ang sumunod sa direksyon ko? Handa ba akong maghintay kung iyon ang gusto niya? Handa ba akong kumilos kapag siya na ang tumawag? Kung may bahagi ng buhay mo na pilit mong kinukontrol, isuko mo ito ngayon sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, gusto kong matutong sumunod sa iyong timing at sa iyong direksyon. Dahil ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag ang Diyos ang ating sinusundan. Hindi ka nalilimutan ng Diyos. Hindi ka rin nahuhuli sa kanyang plano. Habang sumusunod ka sa kanyang presensya, ligtas kang patutungo sa lugar na inihanda niya para sa iyo. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat
dahil ikaw ang aming gabay. Patawarin mo kami sa mga panahong gusto naming mauna kaysa sa iyo o pilitin ang sarili naming plano. Turuan mo kaming maghintay ng may pagtitiwala at kumilos ng may pagsunod kapag ikaw ang nangunguna. Salamat dahil kahit may mga pagkakataong pakiramdam namin ay nahuli na kami. Pinapakita mo ang iyong biyaya ay nagbibigay pa rin ng pag-asa sa mga pusong lumalapit sa iyo. Naway ang aming buhay ay laging nakasunod sa iyong presensya at hindi sa aming sariling kagustuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating quiet time ngayon. Kung ang mensaheng ito ay nakapagpalakas ng iyong pananampalataya, ibahagi mo rin ito sa iba upang mas marami pang makaalam na ang Diyos ay tapat na gumagabay sa mga handang sumunod. Hanggang sa muli, tandaan mo, no ang katotohanan ng salita ng Diyos, accept ito sa iyong puso, at trust ang Panginoon dahil ang kanyang timing at direksyon ay laging pinakamabuti. God bless you at magkita-kita tayo sa susunod nating episode. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.